So for today's video, samahan niyo ako magluto ng Loming Batangas dahil sobrang nagkikrave talaga ako ng lomi. At ang una nating ipe-prepare ay ang mga topping. Mag-start tayo sa malinis na itlog na isasabay ko lang sa sinaing para tipid sa gas at tipid sa kuryente. And then 1 head of garlic for frying. At ang hotdogs na favorite ng mga bata. Ganito talaga mga hotdog dito, unlike ng mga hotdog sa Pinas na kulay pula. Ito color brown. At ito na nga ang ating magiging toppings. Yung diced onions, yung mga hot dogs, minced garlic, at yung pork na galing pang Pinas dala ni Happy. Mga simpleng toppings lang yung gagamitin natin for today kasi ito lang yung available sa ref namin. So ang first step is magpa-fry tayo ng garlic. Make sure lang na hindi pa ganun kainit yung oil bago mo ilagay yung garlic to prevent na masunog ito. And also need natin siyang alagaan ng halo para magpantay ang pagkakaluto. At pag ganito na itsura, pwede na natin siyang ahunin. Mahirap nang ma-overcook, papait yan. And then sa same pan na ginamit natin sa garlic, isusunod nating i-fry is yung hotdogs. And I think basic na basic naman sa inyo yung pagpa-fry ng hotdog. So madali na lang yan. So pag na-achieve na natin ulit ang ganito, okay na yan, pwede na ulit ahunin. And then same pan ulit, ipa-fry lang natin dito yung hiniwa natin lechong kawali na baon ni Habi from Pinas. And since luto naman na yan, ipa-fry na lang natin siya ng very light kasi ang habol lang naman natin is yung crunch. And pag satisfied na tayo, pwede na ulit nating ahunin. At eto na ang ating mga toppings, ang ating fried garlic, ang ating fried hot dogs, ang ating lechong kawali, at ang ating nilagang itlog. Ngayon naman, ang uumpisahan na nating lutuin ay ang noodles. Ginamit ko dito yung pinagprituhan natin ng mga toppings kasi malasa yan. Sayang naman yung flavor, diba? And once mainit na yung oil, mag-start na tayo mag-isa ng bawang at sibuyas. And once ready na ang ating bawang at sibuyas, mag-a-add tayo dito ng beef cubes. Actually, half lang yung gagamitin ko dito kasi tamang pang flavor lang. And also, pwede naman kayong gumamit ng ibang flavor like chicken or pork. Once nadurog na natin yung beef cube, mag-a-add tayo ng water. And then, halo-halo lang ulit to make sure na natunaw na talaga yung beef cubes. And then, timplahan natin siya ng pepper. And also, mag-a-add din tayo ng toyo for additional flavor and color. And then, halo-halo again. And then, we'll wait for it to boil. Para mailagay na natin yung gagamitin nating pansit. Ideally, i-cover natin siya para mas madali sana siya mag-boil. And since walang cover tong ginamit kong lutuan, pwede na yan, pagbigyan nyo na. Anyway, napansin ko dyan na parang kukulangin yung tubig so nag-add ako. And then, nag-add na lang ako ng konting asin. And then, we will just wait for it to boil again. At this point, pwede na nating i-add ang ating pansit. And sabi ko nga sa inyo, we will just cook whatever is available in our kitchen. Kaya, pansit canton yung gagamitin natin. Mas okay sana kung egg noodles or mike, pero since wala nun, pagtsatsagaan na natin yan. Sa lasa na lang magkakatalo, diba? So while we're waiting for it to boil again, ipe-prepare natin yung next ingredient which is these 2 eggs na need nating batihin. At dahil hindi pa rin bumubulak yung hinihintay natin, next nating ipe-prepare ang ating slurry. Tapioca starch nga pala to, pero pwede din naman tayong gumamit ng cornstarch. And once nag-start na siya mag-boil, pwede na nating i-add ang ating slurry. Make sure lang na continuous yung halo para hindi siya magbuo-buo at hindi din siya mag-stick sa ilalim. Once ma-achieve na natin yung gusto nating consistency, pwede naman nating sunod na ilagay ang ating beaten eggs. Dahan-dahan lang sa paglalagay nito, bawal biglain, and also dapat talaga continuous din yung halo para hindi magbuo-buo. Tsaka para ma-achieve natin yung itsura ng loming ino-order natin sa mga lumian, diba? Pag ganyan na itsura niyan, laban na yan. And to complete the lomi experience, dapat meron tayong toyo na may lemon, may sibuyas at may sili. At eto na ang ating finished product. Ano pang iniintay natin? Kain na na! Kanin is life talaga sa mga batang ito kaya naman inuulam nila yung lomi sa kanin. At mukhang nagustuhan din ni Sako, pakinggan nyo. O diba, approve na approve kay kuya? At eto naman ang pinakamasarap sa pakiramdam, yung kita mo na gustuhan nila yung niluto mo. Pero pas na ako sa hugasan ha.
May klase nga pala ulit ngayon si ate, kaya eto na naman yung setup namin. Hinayaan ko na muna magsalpo ng mga bata para makapagpahinga si daddy since night shift siya today. At nakabihis na din si kuya since may session din siya today. Here comes kuya after his therapy session. Sa wakas makakapagpahinga na rin kami once makarating kami sa bahay. Alam nyo, mahirap na masarap ang buhay ng isang nanay. Akala pa nga na iba, porke nasa bahay ka lang, ang dali at ang sarap-sarap ng buhay mo. Pero sa totoo lang, nakakapagod din naman minsan. Buti na lang ang lakas makapawi ng pagod ng tawanan at lambing ng mga bata. At yung mga simpleng gestures like, thank you mommy, ang sarap ng luto mo mommy. Sa ibang tao, maliit na bagay lang yun. Pero sa mga kagaya kong mami, sobrang na-appreciate namin yun. Even the smallest act of appreciation can make a big difference. So, ayun lang for today's video. Thank you for watching. Bye!